Mapagpalang araw po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Narito po ako muli upang ipakita sa inyo ang mga pamamaraan kung paano gamitin ang mga kalikasan na panlaban sa mga masasamang espiritu, maging kay Satanas na Diablo. Ngayon, aking mga kapatid, ang susunod natin tatalakayin yung tinatawag na miraculous healing pendant. No? Kasi po, ngayon po, nabago na po yung miraculous healing pendant natin, ha? Dati po kasi, eto, no? Maliit. Ngayon po, medyo lumaki na ng konti. Tingnan niyo po yung size, oh. Pati po yung taba, oh, kita niyo po, ha? Ayan, tingnan niyo. Malayo, ayan. At saka nadagdagan po ng puwersa. At saka may kalikasan bato po ito, kumakalog po ito. Pag kinalog niyo po yan, nabibingi po ang mga kalaban natin dito. Na mga spiritual po. Kaya mga kapatid, ang miraculous healing pendant po, nakargahan na rin po ito ng 7 kalakasan na tinatawag na 7 virtudes. No? At kasama na rin po sa one set na biniles, lahat po ng medalyong ito, lahat po ng medalyong ito, nakakarga na po sa tinatawag na miraculous healing pendant. Kargado po yan. Kaya po, kung shield po ito, pananggalang, ikinarga sa 7 kapangyarihan ng miraculous healing pendant, lalo pong lumakas ang puwersa nito para maproteksyonan po tayo. Napakalakas pong proteksyon ang miraculous healing pendant. Pwede po ilagay ito sa mga corner ng bahay para po magsilayas yung masasamang espiritu. At saka yung mga palipad hangin po na gustong iparating sa inyo, hindi po yan papasok. Kasi po, yung mga taong magagaling sa mga black magic na tinatawag po, no, nagdadasal po yan. Pagkatapos nila magdasal, magpapalipad hangin. Pupuntahan po ang bahay nyo. Kung may protection po kayo at meron pong sa mga corner ng bahay, nandun na po yan sa labas, hindi po yan makapasok. Kasi po, sa lakas ng kapangyarihan na poprotektahan po kayo na ng Diyos, Espiritong Banal. Yung kapangyarihan po nito ay naghahari sa ating mga gamit. Ganun po yun. Alam mo mga kapatid ko, ang pananampalataya po sa Ama, una sa lahat, ibigay natin kay Ama ang pananampalataya. Bilang pananampalataya, dapat po maniwala tayo na inutos din ng Ama. No? Kasi una sa lahat, yung pananampalataya yun po, matibay ng proteksyon yon, yung pananampalataya. Pero meron din po kasangkapan tayo na gagamitin natin bilang pananggalang. Una sa lahat, pananggalang ang banal na espiritu ng Ama, di ba? Pero yung nilikha ng Ama, no, ng mga tinatawag na banal na kalikasan, yung kanyang espiritong banal din, naghahari yan sa mga banal na kalikasan upang magamit natin panlaban sa mga masasamang elemento. Kasi po, para pagkaroon po tayo ng konting unawa, hindi ko muna bigkas natin ang pangalan ng Ama ay sapat na. Hindi po. Dahil ang Ama po, dinidikta niya nga sa atin yan lahat. Dinidikta niya po lahat. Kita niyo po,
Kaya siya lumikha ng mga banal na kalikasan, lumikha po siya ng mga lahat para sa atin. Opo. Kaya nga po siya lumikha ng halaman, lumikha siya ng prutas, lumikha siya ng mga iba-ibang uri ng pagkain. Para sa ano yun? Display? Hindi po. Para sa atin. Kaya po, meron din tinatawag na banal na kalikasan na magagamit natin ito bilang kasangkapan na panlaban sa mga masasamang espiritu. May mga divine power po yan. Dapat maunawaan natin. Kaya, mga kapatid, no, napakarami po kasing katwiran. Napakaraming salita. No? Kahit nga po banal na, kahit na nga po Bible Bible, tingnan niyo po. Ang Bible ay napakaganda. Banal ang salita. O ba? Banal. Salita na salita sa Bible, di ba? Salita na salita sa Bible. Pero kung hindi naman natin gagawin ang banal na salita, kasi Bible din ang nagsalita Ang banal na aklat din ang nagpaliwanag sa tao na ang banal na salita ay walang langkap na gawa ay patay na salita. Ay patay. Wala po. Di ba? Ganon. Kaya po ang pananampalatayang walang gawa ay patay din. Para po maunawaan natin. Kasi hahaba lang po no? Hahaba lang po no? Kaya mga kapatid, bilang alagad ng Diyos, para po sa inyo to, yung akin po, para po sa inyo tong aking tingnan nyo po, para po maunawaan nyo. 2:26 ng Santiago. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Di po ba? Pag lumabas kasi espiritu, patay ang tao Ngayon, ay gayon din, ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Kaya ngayon may gawa tayo. Hindi lang po tawag, hindi lang po salita ng salita. No? Kasi po, kapag ang masamang espiritu, pinakailaman ng tao, ginamit niya ang tao bilang kasangkapan para lumaban sa Diyos. Kaya po, may mga tao po kasi na mahina ang pananampalataya. Kaya sila nagagamit. Dapat po, matibay tayo Huwag tayong malulungkot. Lalaban po tayo kahit anong mangyari. Lalaban tayo. Bilang nilikha ng Diyos, lalaban tayo sa kalaban natin, pero hihilingin natin sa Ama na maghari ang kanyang Espiritong Banal sa atin. Kapag hiniling natin yon, magliliwanag po tayo sa paningin ng masasamang espiritu. Kasi po, naghahari ang Diyos Espiritong Banal kasi po, gagamitin niya tayo. Kapatid kaya ngayon po, napakadami po ng gawain ito. Ganon din po. Kapag ito suot nyo, pumuputi ang aura nyo. Nawawala po yung dumi ng inyong spirit, lumilinis po. At saka pag meron na po kayong ganito, matuto kayong magdasal araw-araw. No? Umiwas po tayo na makasakit ng kapwa, makapagsalita na hindi maganda. Kaya po, yung protection nito, ito po yung mag-aakay sa inyo para po mag-isang tunay tayo na mananampalataya sa Ama. Yan po. Hindi ko mo may protection ka, hindi ka natatablan. Yung para po, ito po kasi, naghahari lang ang Diyos Espiritong Banal sa Miraculous Healing Pendant kung ikaw ay nananampalataya sa Ama. Kung hindi ka naman nananampalataya,
kahit 1,000 ganitong sa katawan mo, hindi po gagana ang kapangyarihan. Kasi po, lahat po ng gamit na nandito sa aking katawan, lahat po nito, ang kapangyarihan ng Diyos Ama ang naghahari. Kaya kung magiging salbahe ako, lulukohin ko kayo, tuturuan ko kayo ng mali, no? Malaki na po ang pananagutan ko kay Ama. Malaki. At hindi po maghahari ang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi sa inyo, mga kapatid ko, wala tayong ibang hihilingan ng tulong o anuman ang gusto natin kung hindi ang Diyos Ama lamang. Kasi pag humingi tayo ng tulong sa Diyos Ama, lahat po na mabubuting espiritu, santo, anghel, kung ano po yung hinihiling nyo, may kanya-kanya po silang assignment. Kasi po may mga anghel na manggagamot. Kaya pag humingi ka sa Ama na, Ama, sana po pagalingin nyo yung aking anak. Di ba? Pupuntahan na po yan ng anghel na manggagamot para gamutin. Kasi po, naghahari sa kanya yung kapangyarihan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Humingi kayo ng tulong sa negosyo. May pampaswerte. O, halimbawa po si Ate Hima, no? Na anghel din po yan, no? Sa pangalan ng Diyos. Tutulungan kayo yan. O yung hopeless cases, no? Banal na Espiritu ng Santo na tinatawag na St. Jude. Tutulong po sila kasi nga humingi kayo ng tulong kay Ama. Kaya po sila umaaksyon because sinagot ng Ama na okay, pag gumanon po yan, Ama, tulungan niyo po. Okay, pag gumanon na si Ama, tutulungan kanya, aaksyon na po yung kanya nasasakupan. Kasi po, lahat po ng mga anghel, espiritu na yan, ay espiritu rin na galing kay Ama. Sana maunawaan niyo po yun. Kaya po, pag meron kayong ganito po, isa nga pala po wala po akong Shopee wala akong Lazada. Sorry po, hindi po akin yun. Sa akin po, direkta kayong kumuha dito sa akin. O kaya, may mga volunteer po tayo na kapag nag-share po ng ganito, tanungin niyo, Father, sa iba galing? Opo, sasabihin sa inyo ko, sa akin. Marami po kasing kumakalat ngayon na hindi akin, pero hindi ko naman sinasabing hindi totoo yun. Wala pong ganon. Basta kung ano po yung gusto nila makatulong sa tao, totoo rin po yun. Wala po tayong ayoko lang po, pero iba po kasi kapag galing sa akin, kasi po sa loob ng 59 na taon ko pagsisilbi sa Diyos, eto na po yung panahon. Kaya itinuturo ko na po sa inyo, no? Itinuturo ko sa inyo ang mga pamamaraan. Huwag po kayong mag-alala. Ang ating pong gamit, wala pong bawal ito. Pwede po dalhin sa patay, pwede po itong mabasa, pwede mahiram, pwede mahipo, pwede kayong malaktawan, pwede tawid dagat. Wala pong bawal ito, mga kapatid. Wala. Kasi sagrado't banal po ang mga gamit na pinagawa sa akin ng Ama. At saka hindi po nawawala ang kapangyarihan nito kasi ang naglagay ng kapangyarihan ay Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po. At siya lang ang may karapatan mag-alis ng kapangyarihan. Magandang hapon po. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Sige po, sa susunod na upload, ito naman po sa lightning stick naman, para maibigay ko sa inyo yung puwersa. Dito po napakarami. Marami rin po nagagawa dito. Basta isuot nyo lang po ito sa negosyo, sa abroad, sa pag-ibig. Hindi po kayo kayang gayumahin pag meron kayong ganito. Napakabisa po. Nakita nyo naman ang power nito, no? Na ikonsagra dito ang lahat ng medalyo na nandito. At saka, yung Siete Virtudes po, ito, paliwanag ko sa inyo. Hindi po, yan. Ang una sa lahat, kaya tinawag na Siete Virtudes, 7 kapangyarihan. Sa lakas po ng banal na pangalan na Ama na bumubuo po ng Sator Coronados. Isa. Sumunod po,
7 archangel. Diba? Dalawa. Sumunod po, 7 llaves, 7 susi. Tatlo. Sumunod po, mahal na inang hari, Sancta Mater Dei Maramatam Bubuno. So yun. Diba? Sumunod po, Gloria Altissimo. Ang paghahari ng kataasasan Ama. No? Diba? Infinito de Dios. Everlasting God. 6. Pang-7, 5 vocales. Kapag naka-avail po kayo ng 1 set, ipinadadala ko rin po yung mga testamento. Yan. Yung mga testamento po, yan. Pinapadala ko po yan. Libre po lahat ng testamento nito. Libre. Pinadadala. Kasama na po yan doon sa 1 set. Kung isa lang po ang mga na-avail nyo, padadalan po kayo ng isang po na Sator Coronados. Isa. Ganun po Kaya mga kapatid, papagpalang hapon po. No? Ito po yung gusto kong malaman nyo lahat na sa panahon ngayon, i-share ko na po lahat ito na wala pong bahid, no? Na maling gawain. Kasi isa lang po ang pinanggagalingan. Wala nang iba. Kung hindi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat lamang. Naway pagpalain ko kayo lahat. Mahal na mahal po kayo. Bye-bye po.